Okay, resume tayo. So, ni-record ko lang 58 minutes, then another 1 hour. So, sana yung PowerPoint presentation ko. So, next naman, tapos na tayo sa select one, children. So, ito yung iterator lang. So, pag may children ka, so ito yung immediate lang biological na daughter mo tsaka yan na o kaya ay son. Immediate children. So, ito yung implementation niya. Meron kang anchor point. Anchor point kasi ang tawag ko dyan. Unang instance na div ID main, tapos mag-a-iterate lang ako for every child na makikita ko na div main, direct child, children. So, ano yung gagawin? Ito yung lang, kayang-kaya 'tong gawin ng mga previous method. Kayang-kayang gawin yan ng mga previous method natin naman. Pero this time, so ipapakita ko pa rin kung ano yung gamit niya. So, again, copy-paste ko na lang ulit may ready code ako dito. So, ito yung children. Naghahanap ako ng list level 3. Soup.find OL na may class na list level 3. Then, ipakita mo sa akin yung direct child ng list level 3. Malamang mga LI. For child, ito yung variable ko temporary, in. Ibig sabihin, for loop ito. In list children. Naghahanap ako ng direct child ng mga to. So, ito ibibigay sa akin. Yan yung direct child ng list level 3. So, pwedeng ganyan yung maging itsura. Ito yung na-script natin, So, na-script natin yung buong HTML tag kasama yung ibang string, pero hindi pa yung mga data. Yung data kasi ang kailangan natin. So, meron ding tinatawag na kasunod. May tinatawag tayo na descendants. Iterator for all descendants. Children, grandchildren, lahat ng apo. Apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kung saan man, patay na kuko. Sa ganyan. So, lahat ng descendants. So, parang brute force din. Kung gusto mo lang ibang approach, pwede ka namang gumamit ng descendants. Okay? So, ano yung sample natin na code dito in terms ng descendants? So, ito halimbawa, sample code. So, OL list level 3 equals soup. Again, find first instance, list level 3. Lahat ng child, pero descendants, mag-expect ka na hindi lang LI yung tatamaan. Lahat kasi ng ibig mong sabihin, lahat ng nasa loob ng OL na may class na list tsaka level 3. Kung mas madami to. Ayan, no? So, lahat yan. So, dito, hindi kasama dito yung pansinin nyo, hindi kasama dito yung iba. Dito ay third level A1, third level A1 at saka A2, third level A1, A1, kasama pa rin siya. Okay? So, ibig sabihin, nahanap niya yung LI, ito yung 867, then nahanap niya din under nung LI yung span. Then, bibigyan ka pa niya ng repetitive na kasi ito, tingnan mo, third level 1, ito rin kasi siya eh. Sabi mo hanapin eh, ito yung first, ito yung second, ito yung first, then yung second natin is yung content. So, bibigyan ka ng 4. Yun yung difference nung children, which is direct child, biological, mo talaga, child. For example, hindi lang siya descendant. Ang tinatawag ditong descendant, apo versus sa lola. Ibig sabihin, bago makarating dun sa apo, may anak muna yung lola o kaya yung lolo. Yun yung direct child niya, yung father nung apo. So, yun yung ibig sabihin ng descendant. So, ito mga na lang 'to, mga palamuti na lang na yung iba. Next sibling. So, ibig sabihin, katabing kapatid. Find next sibling. Ang direksyon niya is, 'pag next sibling, pababa. 'Pag sinabi mong previous sibling, pataas. So, ganyan yung implementation niya. Sige, mag-sample lang tayo para napakadetalyado nung video. Na kahit yung mga future na estudyante ko, matutuwa ng panoorin siya kasi detalyado na siya. Para hindi na rin ako magre-record. Bigay na natin lahat.
So, may table 1 ako. So, ang ginamit ko ditong method is select. Pili na lang kayo, find, select. Kung komportable ka sa ganitong notation, gamit ka ng select 1 o kaya select. So, table 1, yun yung unang pinipili natin. Then under nung table 1, hahanapin natin lahat ng TH, table header na may class na email. Then 'pag nahanap mo yung TH na may class na email, ipakita mo sa akin yung katabi niya. Ito yung previous sibling kasi 'to, eh, okey? Ito yung previous sibling, sasabayin ko na ito ay next sibling. So, same din. So, ito yung next sibling, and yung next sibling, dapat baguhin ko 'to kasi gumamit ako ng previous. So, gayahin na lang natin yung jQuery, Freb. Sabihin ko na lang ito yung previous. Ang next sibling niya nung name is yung email. Sige, silipin natin. So, ito naman, ang previous sibling nung email is name. Nagbalikan lang sila. So, tingnan natin yung ini-scrape natin na data. Nasaan na ba yun? Na-close ko na ba? Balik ko lang ulit yung ini-scrape natin na data. So, ang hinahanap natin dito, kung titingnan natin, table 1. Okay, isa-isahin natin. Table 1 na may class na name. Ito yung class na name. Ito yung class na name. Ito siya, oh. Oops, nawala. Ulit. Ito yung name. Tapos sabi niya, ano yung next sibling? Next find the next sibling. So, ang next sibling niya is yung email. Okay, baguhin natin yung sitwasyon. Yung sa baba naman, naghahanap naman tayo dito ng email. Tapos ang previous sibling niya is itong name. Yan. Yan yung previous sibling kasi niya. So, yun yung ibig sabihin. Madali lang siyang madali lang siyang dito ko na nga ilagay para hindi na tayo nalilito. So, yun yung next at saka yun yung previous. So, next. Meron pa ba? Bago tayo ito ang pinakaimportante sa lahat siyempre. Puwede mong makuha yung data dun sa mismong tinarget mo na tag. Yun lang ibig sabihin nito, retrieve all the text within a tag, stripping away the HTML tag. So, ano ibig sabihin niyan? Kapag na-target mo na for example is meron kang span tag na may laman na A. Ang gusto lang nating malaman 'pag sinasabi mong get text is tanggalin mo yung span, kunin mo yung string na A. Yun lang ibig sabihin ng yun lang ibig sabihin ng get text. Then, puwedeng, anong tawag dito, puwedeng maglagay ka ng separator. Halimbawa, space ang separator na gusto mo. Extract text, joining content with a space, and removing extra white space. Remember ulit yung ginawa natin kaninang level. Ito yung sinasabi kong tuturuan ko kayong ito kasi may extra space. So, ang ginagawa ng strip equals true, tatanggalin niya yung mga extra space sa unahan. Halimbawa, yung level mo, for example lang is may 2 space. So, tatanggalin niya yung isa. Yun yung sinasabi nung strip. Napakaimportante niyang get text na yan. So, tingnan pa natin ano pang meron dito. Ito, attributes returns a dictionary of all attributes for a given tag. Ito yung for lang, gagamit ka ng if statement. So, binabalik lang niya ano ba yung attribute nung tinarget natin. Sige, magde-demo tayo niyan. Then get retrieves the value of specific attribute from a given tag. Halimbawa, div tag get ID, ang ID niya is 631. Yun yung ibig sabihin. Halimbawa, div tag get class, ang class niya is read. Halimbawa, div tag get data info, ang info niya halimbawa ay teacher. So, yun yung get. Bago tayo mag-web script. Yan. Tapos na yung lecture. Tapos tuturuan ko kayong sample lang ng web scraping process. Okay? Pero bago magtapos ang lahat, siyempre, ide-demo ko muna yung naiwan natin. So, sample, get text. So, get text. So, kukunin ko yung text
na merong table 1, TH, na may name, kukunin ko yung text, iyan. Ang nakukuha kong text is name, okey? So, halimbawa, sabihin ko'y email, so makukuha ko yung email, yun yung ibig ko sabihin. Nasa answer yan, so kung babalik ako diyan, so table 1 nakukuha ko yung ang tina-target natin is yung lowercase na email, bale ito yun. Ang nakukuha kong pabalik, ilalabas ko lang muna, ang nakukuha ko itong email part na 'to, ayan. Kaya lumalabas dun, yun yung kakailanganin natin, yung get text. Ano, then ang sabi dito th name, kunin ko yung text, trip ko siya kung meron siyang trailing na spacing. Kasi kung tatanggalin mo siya, sige tanggalin natin yung strip. So, pansinin niyo meron tayong extra space in between. So, gano'n kaimportante yung strip. Hindi mo naman kakailanganin yung space niya from the left and the right. So, kaya ang gagawin mo i-strip mo na lang siya, okey? So, papaano kumuha halimbawa ng data, ito sample na 'to ng web scraping. What if gusto kong kunin itong table na 'to? Sige, balik lang muna tayo dun sa example. What if gusto kong kunin yung contents nitong table na 'to, which is ganun talaga sa tunay na na mundo yung gagawin natin. Ganun ipapagawa ko sa laboratory. Naku, panoorin niyo 'to para hindi kayo maligaw sa laboratory. Okey, paano ko kukunin ito, tapos iko-convert ko siya sa data frame. Remember, time series data kukunin ko sa halimbawa sa Yahoo Finance. Paano ko siya makukuha ng hindi kina-copy paste? Ano, ika-copy paste ko ba siya, copy paste? So, hindi. So, papaano ko siya kukunin? Sige, isa-isahin natin ano. So, unang-una, kailangan mo ng container kung saan mo ilalagay yung data. Eh, di puwedeng mag-declare ka lang ng empty list. 'Pag sinabi mong ganyan, again hindi yan array, yan ay list. Then, magta-target tayo kung ano yung kailangan nating kunin. So, sige, start tayo ng table 1. So, analyze mo yung structure niya. Table 1, ito yung magiging anchor point natin. Yung mga data natin ng table 1 is kukunin ko after nung T-body, itong part na 'to. So, puwede ko sabihing ang ID natin is, table 1, tapos under ng T-body, tingnan mo 'to, table 1, direct child ko yung T-body, then direct child ko din is TR. So, paano ko gagawin 'yan? So, puwede ko sabihin ang data na kukunin natin is ang variable natin is table row, then soup.select. So, select ibig sabihin 'pag sinabi mong select, ah, multiple times puwede. Yung select one kasi unang instance lang, eh. So, puwede ko sabihing soup.select, tatargetin natin yung table since ito'y select, qualified akong gumamit niyan. So, table 1 merong, T-body, under nung T-body meron akong TR. Sige, pakita muna natin, hindi naman necessarily in one shot kukunin na natin, eh. So, 'yan yung table row. 'Yan na siya. Ayan, oh, Geoffrey O'Donnell, ito siya. Ayan, ito yung kinukuha natin ano. 'Yan, Jeffrey O'Donnell, oops, sorry. Ito yung email, okey. So, 'yan. So, 'pag nagwe-web scraping ka talagang titingnan mo yung structure niya, kailangan maintindihan mo siya. So, ito yung table rows. Papaano ko i-a-assign na each TR ay may content siya na sariling TD, okey. So, isa-isahin natin. Puwede ko sabihing for row in table rows. Sir, ba't ginagawa mong for row in table row? Ibig ko sabihin lang, sa lahat ng every time na may TR, may kukunin akong TD. So, kung titingnan niyo yung T-body natin, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5.
5 na TR. Ano, maglo-loop ako sa 5 TR, then kukunin ko lahat. I will find all the TD for each specific TR. So, yun yung ibig sabihin. Puwede akong mag-assign ng another variable para sabihin ko yun yung magiging column. Yun yung magiging column. Then may variable ako, for example, ang hinahanap ko na dito is lahat ng TD. Under nung TR meron akong mga TD. Variable TDs lang naman 'yan. Then, in terms nung row, again nandito tayo sa loop na 'to ano. For each row, find all TD. Okay? Hindi pa natin nakukuha yung data. Then, multiple loop tayo, nested list. O pwede nating sabihin for TD in TDS. So, another loop, kukunin ko na yung text. Pwede ko sabihin text is equivalent to TD dot get text. Okay? Pag nakuha ko na yung text, maglo-loop yan. Siguro mga hindi ko alam kung ilang beses. Then meron akong variable na columns, calls. Remember, balik tayo sa elective 1. Pwede akong mag-append sa list nung makukuha kong text every time na maglo-loop ako. Then pag nakuha ko na sa column ano, ia-assign ko na ngayon dun sa data yung nakuha kong data dun sa mga specific columns. Okay? Then, anong magiging content ng data ko? Lahat ng content ng TD na nakita ko for each TR. So, ito na siya. Ito yung pinakasimpleng web scraping. Okay? So, sir, paano mo siya gagawing data frame? Kung gusto mong may data frame ka dyan, sabihin ko x pd.data frame. Okay? Nakukuha ko na ba siya? So, sa data frame, ang kailangan mo dito is yung, pwede mo sabihin ito yung date. Then, pwede mo sabihin meron akong specific columns. Ano, column name. So, halimbawa, name. Ito ay email. Halimbawa, pwede ko sabihin itong country. Then, pwede mo to sabihin region ata yung nandun. Then, pwede mo sabihin x.data frame. Ano sabi dyan? Got unexpected columns. Ayan. So, ibig sabihin, yung data ko dito, na table na 'to is nakukuha ko na dun sa ano, sa loob. Sa loob mismo nung ano ba 'yan, nalilimutan ko na. Sa loob mismo nung ano ko, Google Colab, gano'n na lang, okey. Then kung time series data yung nakuha mo or kung anong data pa man, since 'yan ay ano na, data frame na, puwede ka ng gumawa ng kung ano-anong kababalaghan. Kung ano yung ginagawa natin before, puwede mo na siyang gamitin. Kaso hindi 'to numbers. Pero ang point ko diyan is nakukuha mo yung date without even copying. So, ito siyempre madaling i-copy paste 'to, walang problema diyan. Pero halimbawa, bibigyan kita ng ganitong data, i-web scrape mo nga 'to. Halimbawa, interesado ka sa stock value ng NVIDIA Corporation. Ano, magte-trade ka, gusto mong meron kang time series, prediction model, pero wala kang data, gusto mo updated lagi yung data mo. So, kung marunong ka ng web scraping at i-a-analyze mo yung structure nung table na 'to, dun sa implementation na ginawa ko dito, puwedeng-puwede mong makuha yung specific data na ano, yun yung ultimate goal na gagawin natin sa lab. Bibigyan ko kayo ng specific web page na may data, ipu-pull out niyo yung data. Ipu-pull out niyo. Ta's pagka-pull out niyo ng data, lilinisin natin. Kailangan 'pag numbers, numbers lang. Kailangan kapag string, string lang. 'Pag may mga special character, kailangan tanggalin mo. As in, ang web scraping hindi siya natatapos sa 'pag nakuha mo yung data. Yung iba masaya na dun, pero 'wag kang magiging masaya dun, okey?
Hindi natatapos dun ang web scraping. So, sige ituloy lang natin. So, ano pang meron dito? Yun na nga yung get text na sinasabi ko. So, meron ding sinasabi ditong attribute. Ito yung sinasabi ko lang. Attribute, get attribute. Baway, find ID, div tag attribute. Ano pa yung ibang attribute nung LI na may ID na item 592? Okay. Div ID 592, class, entry, alpha, dalawa yung ano niya, dalawa yung class. Isang entry, isang alpha. Tapos meron siyang data code na property na X723. Yun lang ibig sabihin niyan. Okay? So, saan ginagamit yan? So, halimbawa, for example, meron tayong sample scenario. So, kapag yung class, ano yung zero? Ano? Get class, ibig sabihin, unang instance ng makakakita ako ng class ay equivalent sa entry, print ay true kung meron man. Okay? Ito, if div tag attributes, ito yung get na tinatawag. Get, ang property ko ay may class na index 0. Ito yung list. Index 0, index 1. So, kung gagawin ko ito yung 1, magiging itong false. Kasi ito ay alpha, hindi na entry. Okay? Ibig ko sabihin, babaguhin ko to. Balikan nyo na lang kung di nyo naintindihan, ano. So, yan ay true. So, halimbawa ito is 0, gagawin ko tong entry. Yan, ito yung mga gamit ng ano ng get at saka ng ATTRs. Okay? So, ano pang gamit niyan? Halimbawa, sample scenario. Naghahanap ka ng specific na ano. So, ang target kong class ay i-get ko yung class. Classes equals tag attribute. Ang ibig sabihin lang nito, ano ibig sabihin nito? If entry in classes and alpha in classes. Ibig sabihin niyan, nag-e-exist ba yung dalawang class ko na entry at saka alpha? If yes, ay di print true. Nag-e-exist ba? Yes. Ano, pag sinabi kong enter false. So, yan yung mga specific pero bihira 'tong gamitin. Siguro pag, mga advanced na yung example. Kaya ano pa yung sample scenario na gagamitin mo yung ano, yung get. 'To, another example. Okay? Naghahanap ako ng div tags na may class na entry at saka alpha. Pero siya ay set. Ano yung ibig sabihin ng set natin, ng elective one? Unique. Okay? Not necessarily na magkasunod. Kahit pagbaligtarin mo na ngayon siya. Kasi set na yan eh. Hindi na siya concerned sa ordering. So, lahat ay true pa rin. Pero the moment na magmali yung isa, is magiging false. Ang ibig sabihin, pag sinabi mong set, nakaset nga eh. Okay? So, halimbawa, ito ay alpha. Tapos ito ay entry. Ang property ng set, kahit magbaligtad yan, it will remain true. Okay, last na to. Tapos magwe-web script na tayo. So, last na to. Okay? So, ito yung get. Ako, ano may ibig sabihin yan? Hahanap ako ng LI na may ID na 592. Kukunin ko yung value ng data code. So, X7Z3. So, yung gamit ng get. Okay? Yun yung web scraping na basic demo. So, sir, turuan mo naman kami na mag-scrape, sir, ng data. Okay? So, tuturuan ko siyempre kayo mag-scrape ng data. So, save ko na lang muna to. Tapos, may ready code na ako dyan para dyan. Para dun sa gagawin natin. So, try natin Yahoo Finance. Ano, kung natutunan mo siya, pupunta tayo sa Yahoo Finance. Ito, huwag mo na, basahin nyo na lang. Ano, dun sa mga notebook ko kasi nilalagyan ko ng mga ganito para may nababasa kayo. So, same, import natin. Mag-i-scrape tayo ng tunay na data. Tapos i-explain kung paano natin makukuha yung specific data. Lilinisin natin.
para tama yung mga properties niya. So, nilagay ko na lang dito mga beautiful soup common method. Hindi ko na ito has ATR bago lang 'to. Kung may attribute siya halimbawa na class red, sasabihin lang niya yes or no. Hindi ko na rin na-discuss find parents. Pabalik naman ang search nito, pabalik. Halimbawa, ako is span na may class na red, ano yung aking immediate parent? Yun yung ibig sabihin niyan. Pero bihirang gamitin yan. So tayo ay magwe-web scrape ng Yahoo Finance. Ang data natin is Bitcoin. So ano ibig sabihin nito? So copy paste ko muna to So i-paste natin. Ano yung crypto part? May mga code kasi sa cryptocurrency. Pag BTC, ayan, cryptocurrency na naman tayo. Pag BTC, Bitcoin. Kapag ETH, Ethereum. Kapag SOL, yan, Solana. So may mga code siyang ganun. So every time kapag nagbago yung isip mo na babaguhin mo 'to, 'di baguhin mo na lang yung 3-letter word. Ito yung magiging history. Pero kung titingnan natin, sige, copy paste ko muna 'to para malinaw lang, So copy paste ko 'yan, ta's itong crypto na 'to, 'di variable nga 'yan. So gawin ko lang BTC. So sana nag-e-exist pa yung webpage. Yes, nag-e-exist pa. By the way, kapag hindi na nag-e-exist yung webpage, wala ka na may script na data o kaya may binago lang silang isang tag. Halimbawa, from class red, ginawa nilang nag-update sila, ginawa nilang class blue. Malalaman mo naman something is wrong kapag hindi ka na makakuha ng data. Ayan, ang kailangan nating kunin sa exercises na 'to, since halimbawa wala tayong pambayad na $500 monthly para ibigay sa atin yung data, pero meron silang available data dito. Part pa rin 'to ng lecture natin ng time series. Huwag mag-alala, part pa rin ng lecture ng time series. I think marami 'tong data na 'to. Imagine kung araw-araw ika-copy paste mo siya. So, ang gusto kong mangyari, kukunin natin 'to kasi gusto kong mag-invest sa Bitcoin. Tinuruan kasi ako ni Sir Maaliw mag-forecast ng time series. Gusto ko yumaman. Pero mahirap mag-forecast. Kasi nga, ulit-ulitin ko, kung napo-forecast 'to ni Sir, alam niya na ang kasunod. Hindi na siya magtuturo, 'di ba 'yun yung lagi ko sabi sa inyo. Medyo down ang Bitcoin. Down siya ng $3,908. Around siya, 150K. Malaking pera nun. Okay? So, i-web script lang natin. So, print formatting lang. So, BTC, pwede mo siyang baguhin ETH. Ito lang naman kasing nangyayari diyan. So, babaguhin mo 'tong part na 'to. Gusto mo siyang maging Ethereum. So, bibigyan ka niya ng Ethereum. February 21, 2025. I think hindi na 'to updated. I think hindi na 'to updated. So tingnan natin yung updated niya. Try ko nga kung makakukuha tayo ng updated. So ito BTC. Bale yung babaguhin mo lang is yung link. Yung link kasi hindi natin makukuha every time. So ito, Finance Yahoo. Pwede mo sabihing historical data. Yan, ito yung history niya. Okay. So March 10, yes, current ito, 2025. Ang last nila is yung 2024, daily siya. Ang timestamp niya is daily. So pwede kong kunin 'to. Try natin copy. So i-paste ko dito. Tapos itong BTC, sabihin kong ito ay yung crypto. Ayan. Yan. Ito yung link. Bahala ka na kung gusto mong baguhin. Ito yung diniscuss ko kanina, ito yung header ko. Kaya kaya niyo na yan. Ito yung response, tapos ito yung HTML parser natin. So yan yung ibig sabihin. Okay? Yan yung ibig sabihin. Tapos in the interest of time ulit, so hindi ko na imamano-mano yung code, i-explain ko na lang kung bakit naging ganito. Okay? So kung wala siyang error, tapos magsasample tayo ng halimbawa is
Sige mamaya ko na i-explain nito. Sige mamaya, sige i-comment ko na lang, comment ko na lang siya. So halimbawa ito'y table rows. Ito, ulitin ko na lang 'to 'no. Hindi ko i-execute 'to ng hindi niyo naiintindihan. So for example is pipili lang ako ng T-body, kailangan may lumalabas dito na ano, ang unang sign na nakakapag-web scrape ka kung may lumalabas diyan sa ilalim, 'yan. 'Yan kasi yung structure nung ano, ang dami. Ano, pero CPE kayo, malalakas kayong nilalang, kayang-kaya niya 'yan. So ibig sabihin, 'pag sinabi kong dot select lahat ng T-body nakukuha ko dito, okey, lahat ng T-body. So paano nalaman 'tong class na 'to? So sabi ko nga, right click mo, inspect, ayan. So ang tina-target natin is yung puwede mong i-scrape din yung header, eh, pero hindi ko na ini-scrape yung header kapag kakaunti lang. So tingnan mo na lang, ha. So ito yung YF, F2 mo na lang, F2 para makuha mo yung class. So kung titingnan mo, yung ginawa ko before is T-body na merong TR na may YF, YJC. So balik tayo diyan. Yung T-head, yung header, date, open, high, low, close, adjusted, close, volume. May mga special characters kasi. Pero madali mo 'tong mabuo kasi kakaunti lang 'yan. Pero compare mo naman kung kukunin mo lahat ng data. So hindi hindi ako interesado sa T-head, interesado ako dun sa T-body. T-body, sige susulat ko ano, ito talaga 'pag 'di niyo naintindihan ewan ko na. T-body, T-body, okey, na merong TR na may class na YF1JE say, malay ko diyan, bahala ka na. 'Yan ang pinangalan nung ano, eh, nung developer nung Yahoo. So 'yan yung tatargetin natin. Kaya ang kailangan mong part para makuha mo 'to, F2 lang, parang edit, kopyahin mo 'to. Ang magiging anchor point natin, ito yung ibig sabihin ng code. Ang magiging anchor point natin is yung T-body, direct child, TR, blah, blah, blah. Tapos testingin mo kung may makukuha kang table row. Madali lang mag-web scrape kapag maayos yung structure ng web page. Sa experience ko ano, madaling mag-web scrape kapag nasa table yung ano, yung mga data. So lahat ng TR na may table row na YF1JEZZZ, yun, basta yun, ay makukuha natin. Ayan, lahat ito ng TR. Pero ang data niya is nasa loob kasi nung ano, nasa loob kasi nung TD. Kung babalikan mo siya, yung mga data natin, itong date, itong numbers na 'to, ayan, oh, nakikita niyo na kumukulay sa side, ito yung TD. So ang interesado tayo is lahat ng TD under ng YF1JEZZZ. Basta yun, okey? Mas interesado tayo dun. Sige para sa comment ko na lang pero ito na yung code, eh. Pero ire-recreate ko lang siya para mas maintindihan niyo. So kailangan lagi kang merong lalagyan ng data. List na lang para madali siyang gawing data frame. Then yung column names, puwede mo ding i-web scrape 'yan. Targetin mo yung TH naman. Pero para sa akin, hindi na kailangan. Kasi iwe-web scrape mo pa ba ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang naman yung data. Compare mo dito ilang ilang ano yun, ilang iteration yung kailangan mo dito sa ilalim. Kaya ang ginagawa ko dun sa table header, gagawa na lang ako ng column names, kung ano talaga yung column names niya, okey? Then, madali lang yung code nito. So, for row, "Sir, bakit kailangan kong mag-loop?" Bakit kailangan mong mag-loop? Intindihin niyo 'to, bakit kailangan kong mag-loop? For every TR, meron akong mga TD, okey? For every TR, meron akong mga TD.
So, para maayos pa rin yung ano, yung arrangement nung data ko, kailangan dumaan ako sa looping. So, for every row nung nakukuha ko na table rows, gaya nung demo ko kanina, yung simple demo, for every row ng table row, which is ang TR natin is ito, YF1JEZ. Ayan, okey. Sir, bakit one-liner lang yung ginawa mo diyan, yung sa ilalim? Sige, explain ko na lang. So, meron tayong column. Remember yung column natin kanina is ganito. So, meron na naman akong another for loop in Y, for example lang. Ano, puwede kong sabihin ganyan, for TD in TD. Pero hindi ko na siya gagawin kasi mahaba siya ng code. Kung gumagawa ka na rin lang ng listahan ng magiging column value mo, ang column value natin ito, March 10, 80,000, 82,000, 80,000, 82,000, 82,000, 204, 309. Ito kasi yung mga column natin, sa totoo lang. Okey, madali lang code, madaling mag-web script, okey, 'yan. Then ang gagawin natin dun sa ilalim, gawa tayo ng one-liner na for loop. Kung puwede ko sabihin ganito, for each column in row. Ano yung row natin? Ang row natin is collection ng mga TR, collection siya ng mga TR. Ano, for row dot find or find all. Again, 'pag sinabi mong find, unang instance, which is hindi natin kailangan ng unang instance. Kailangan ko lahat ng instance. Lahat ng TR na may class na ganito, kunin mo lahat ng nasa loob na TD. Ano, every TR, kunin mo yung nasa loob na TD. Then anong gagawin mo? Ito yung medyo maganda sa Python. Puwede kang gumawang one-liner na for loop. Ang gagawin mo is for every column na makikita mo, kukunin mo yung text na nasa loob nung TD. Kunin mo yung text na nasa loob nung TD for every column in each row. Ang row natin is yung TR kanina. So, sana malinaw yun. Then, kung merong mga extra spacing ano, puwede mong sabihing, tatanggalin mo siya. Pero kung makikita mo dito, sana makita niyo ha, meron kasing mga comma na maaaring hindi maintindihan niya ng Python kung number ba siya. Automatic kasi magiging string siya, eh. Anyway, string din naman yung babalik kahit walang comma. So, ang gagawin na natin based dun sa code natin is ire-replace ko na. 'Pag may nakita akong comma, ire-replace ko siya ng blank. So, yun yung ibig sabihin ng ginagawa natin. Then, data dot append yung column na makukuha nating data dun sa specific data. So, ang mangyayari diyan is ito na yung code, ano, para makuha mo yung specific na data. Ayan na siya. Oops, wait lang. 'Wag excited, pero yan na yung data. So, kung babalik ka dun sa umpisa, ito yung March 10, 2025, eto siya. Ito yung 2018, 33. Sir, nasaan yan? Ano, nasaan yung part na yan? Ito yung March 10, ano, pero kung nakikita niyo nakukuha naman natin yung specific na ano, na na amount dun sa ilalim. So, kung titingnan mo pa siya, mas makikita mo siya kung maipo-project mo siya as data frame, eh. Kaya sabi ko sa inyo mas magandang i-project niyo siya as data frame. So, tingnan natin kung makukuha natin. So, yun yung specific data natin. So, meron akong nakukuhang data, okey. So, meron na ako diyan. Then iko-convert lang natin sa data frame. Ito yung ginawa natin 'no. Ito yung column names, tapos ito yung data frame, okey. So, ibig sabihin ano, 'yan 2183 something. Teka, ba't kakaunti yung ano, yung data natin? So, ito ay
Bitcoin, nakukuha ko ba yung Bitcoin? So, March 10, March 9. Bakit ito ay nagiging hindi 80,000? Yun yung problema natin. Ang lumalabas dito is ito. So, siguro nagkakaproblema yung ano, yung replace ko. So, tanggalin ko nga muna 'to. Ta's mag-append ulit tayo ng data. Pero yung volume, kung titingnan niyo siya is 21608 ng March 10. Teka lang ha, tingnan natin. Ito ay 39, parang hindi naman. So, ano yung nakukuha kong data? Ano, hindi siya sumasang-ayon dun sa ano, historical price ng ito ay March 10, 2024 to 2025. So, try ko kayang maximum kasi kanina ganito yung quote natin, eh. Sige, baguhin natin yung link kasi sinimplihan ko lang yung link. So, kunin na natin yung ano, yung snapshot mismo. Ay, Ethereum. Ethereum yung nakukuha ko, hindi Bitcoin. Anyway, sige baguhin natin. Bitcoin ako ng Bitcoin, naka-Ethereum pala ako. Anyway, gagana din naman 'to. Sige, bagong link. Okay, so bagong link, bagong table row, same din naman ang structured. So, data frame, so March 'yan. Ethereum pala yung nakukuha ko. Ano, kung titingnan niyo yung Ethereum, sorry, my bad. Kung titingnan yung Ethereum ngayon, yun yung nakukuha nating data. Oh, 'yan, 2018. Ano, kung babaguhin mo 'to, sige baguhin natin. Kaya mas maganda ganito yung pagpo-program niyo, para isang lugar lang yung gagawin niyo para makuha niyo yung price. Sorry, di ko alam na naka-Ethereum pala sa taas, 'yan. 'Yan yung Ethereum. Tapos ito yung Bitcoin, okey? Ito yung period. So, try nating tanggalin ulit yung period. Kaso 'pag wala, ibig sabihin 1 year lang ibibigay sa'yo. So, anyway, libre naman 'to. Libre naman 'yan kaya okey lang. So, ito ay BTC. Okey, so balik tayo sa Bitcoin. 'Yan, nag-i-scrape siya. Nahanap mo na ba yung tag? Yes, nahanap ko na yung tag. Nag-convert tayo sa PDF. 'Yan. So, masaya ka na, nakuha mo na yung data. So, based sa experience natin dapat hindi ka maging masaya. Kasi ang nakuha mong data is yung raw data. So, teka ibalik ko na lang ulit yung replace by the way. Replace yung comma, ire-replace ko ng blank para yung number ko dito ano, yung number ko dito is 2018 na naman, BTC. Wait lang, naging ano ulit, Ethereum. Okey, ito yung table. So, execute ulit, 'yan. Bitcoin na siya. So, wala na siyang comma, oh. Kung mapapansin niyo, ito yung may comma 'yan, basta may comma 'yan, ha. Ayun, oh, okey. So, nakukuha ko na. So, happy na? Hindi pa. Kasi ito, hindi siya mare-recognize pa rin naman na date. Hindi siya mare-recognize na date. So, ang gagawin mo dito, sige comment ko ulit kung anong ginagawa nito para ma-challenge tayo is magta-type ako. So, DF float, iko-convert ko 'to lahat from here hanggang dito except yung date. Date nga kasi 'to, eh, timestamp siya. So, lahat ito gagawin ko siyang number kasi currently hindi siya number. Sir, paano mo nalamang hindi siya number? Sige, so ito'y DF. So, DF, puwede ko sabihing close. So, tingnan natin yung type. Balik tayo sa elective 1. So, ito'y type. Anong type nito? Ang type nito ay data ano 'ta, index. Puwede mong sabihing ano, DF close
dot info. Parang makita mo lang information. Object siya, oh. So, ibig sabihin hindi siya number. So, more or less string siya. So, kailangan baguhin mo ang ah, formatting niya. Pwede mong sabihin df.loc, lahat ng index, pamilyar kayo dito, ano, lahat ng index, sabihin lahat ng row, 0 to kung ilan man, tapos ay open, onward, ano, sasabihin ko ay as typecasting, gagawin ko siyang float. So, yun lang ibig sabihin yan. Okay, df_float.head. Ayan, makikita mo siya na number na siya. Kasi from here, ito'y string. Kung makikita mo 'to, siyang scientific notation. Okay? Makikita mong number din 'yan kapag ginawa mo yung ginagawa natin before. So, halimbawa, df.close.mean kapag may lumalabas na result. Tama ba? Anong sabi dito? Could not convert string. Kasi df_float na ako ngayon. Ginawa ko siyang df_float. Yan, ibig sabihin na puwede ko na siyang numerically puwede na. Okay? So, float na lahat. O malinis na siya, no? Next, yung date naman na part. Okay? Sige, comment ko ulit para mas maintindihan. Then ito'y df, for example, date, pd dot to date time. Magko-convert tayo to date time. Anong iko-convert natin? Yung df date, sabihin natin na as type, ito ay date time 64 and s. Yung definition niya ng ng time eh. Okay? Tapos sasabihin ko df head. Pinaghiwalay natin yung df float. Ito yung df float. Nakita niyo wala na date dito, nag-umpisa na ako ng open. Pero ito yung date. Tapos pagkatapos iko-concatenate na lang natin yan. March 10. From ganitong data na March 10, 2025, kaya niyang i-recognize na yung March 10, 2025. Kasunod, malinis na yung data, sir. I-merge natin. Kayang-kaya niya yan. Iko-concatenate mo lang into df. Halimbawa, df na yung final dataset natin. Tapos, iso-sort ko lang siya ng ascending equals true. Kasi time series yung kinukuha natin eh. So, mauuna dyan is yung, for example, is yung 2014. Kung naka-arrange siya ng descending, okay lang. Nag-concatenate tayo. Pagduksungin mo yung date at saka yung float, ang axis natin is 1 kasi ang axis equals to 1 is in terms ng columns. Meron tayong df float, meron tayong date, iko-concatenate mo lang in terms ng axis 1. Yun ibig sabihin nun. Okay? So, buo na yung data frame mo. Okay? Ano pa nakikita mong problema? Sir, 'di ba siya, time series? Nasaan na sir yung parse date? Remember, hindi na tayo manggagaling sa external source. Yes, yung data natin nanggaling sa external source, pero meron na tayong data frame dito. I think tinuruan ko din kayong gumawa ng indexing. From here, ganito na kasi, yung 0 ko nag-uumpisa dun. Para sa mga maseselan, gusto mo yung 0 mag-uumpisa dun sa pabaligtarin natin. So, ang ganito lang gagawin mo. Data frame set index, gagawin kong index yung date. Yan. Ito na siya. Okay? Since ang index natin is date, hindi na natin kakailanganin ang tawag dito, na 0 and to 3827 pagbaligtarin. Kasi ang index naman natin is date. So, 970, 980, 999, 20. Ito na yung data natin. Okay? Then, pwede mo na siyang i-plot. df close. Ang pina-plot lang natin dito is yung 2023 onwards. Pero pwede mo naman siyang tanggalin.
Ano, kung ayaw mo ng 2023 lang, mag-umpisa ka ng 2016, okey? Sige, tanggalin natin, pamilyar kayo dito. Ito, 2023 data onwards, ito yung topic natin before. Ano, concise lang. Sir, ba't ginawa mong concise? Kung magpe-predict ka, halimbawa naniniwala ka na hindi na makakaapekto 'tong range na 'to sa prediction. Halimbawa mag-uumpisa lang tayo ay din, pero ako naniniwala ako na valuable yung data na 3 years, 3 to 5 years. Para sa opinion ko ano, 3 to 5 years. Pero sinisigurado ko na hindi na makakaapekto sa prediction yung presyo niya 7 years ago. Para sa akin lang ha, maaaring mali ako, pero hindi ko na siya gagalawin. So kung naniniwala ka na hindi na siya makakaapekto, so puwedeng halimbawa mo, sabihin mo mag-umpisa ka ng 2020 to 2025, 5 years worth of data. Tapos puwede tayong gumawa ng rolling mean. So every time na magre-refresh tayo, ano, so puwede mo 'tong baguhin. Ano, ito lang yung babaguhin mo sa link. Kasi yung timestamp niya very unique. Ano, very unique. Yung maximum yung ino-order natin 'no, September 2014 to 2025. So ito, one day, kung ikaw trader, puwede mo sabihing 3 months na worth ng data, 6 months, ba 1 year. Ito, 5 years. Specifically 5 years lang. Ayan. Eh, 'di babaguhin mo na lang 'to kung happy ka na sa 5 years lang. So, kopyahin mo 'to, ano, kung happy ka pero okey na kunin mo na lang lahat, maximum. Ayan. So, 'yan yung end-to-end na web scraping. Hindi natatapos ang web scraping, babalikan ko ulit ano, kung masaya ka na sa part na 'to, nakuha mo na yung data, 'wag. Kasi hindi mo magagamit 'yan. So, kailangan mo pa ring, i-web scrape siya. Anyway, yung notebook na 'to nandun sa ano natin, nandun siya sa GitHub natin. So, puwede niyo siyang pag-eksperimentuhan. So, ang gagawin natin love for this week kasi asynchronous dapat tayo next week, ito yung utang ko. So, bibigyan ko kayo ng specific website, kukunin niyo yung data, then kung kailangan linisin yung data, lilinisin. Okey? Yun yung objective natin. Get? Okey. So, ba-bye.